Good morning and happy Lord's Day po sa ating lahat mga kapatid, sa akin pong new family, new congregation sa SJMA Church of Christ. Hello po, kumusta po kayo? Sana po ay nasa maayos at mabuti po kayong kalagayan sa sandaling ito. Excited po ako na makilala ko po kayo, makasama ko po kayo sa mga church activities o church gatherings. Loobin po ng Panginoon. Pero sa ngayon, kinakailangan magtiis po muna tayo. At sana maging okay ng lahat, humupo ng lahat, dahil po sa tulong ng ating Panginoon. So sama-sama po tayong manalangin at magtiwala po sa ating poong may kapal. At alam ko po na nandyan siya, na tumitingin sa atin, binabantayan niya tayo, mga kapatid. At ganoon din po sa mga viewers po natin online, all over the world. Hello po, magandang oras po sa ating lahat mga kapatid. Ang mga nangyayari po sa ating paligid ay totoong hindi po ito nakakatuwa. Kung di ako nagkakamali ay halos nasa 1 year mahigit na. Kung di ako nagkakamali, nasa March 17 nung mag-lockdown dito sa amin. No? At anong petsa na po ngayon. No? So imagine yung ibinigay ng pandemic po na ito. Pero ganun pa man, advantage po natin kasi meron po tayong Diyos na pinaglilingkuran, na tinatawagan. At alam niyo po kung bakit nakaka-survive tayo everyday. Alam niyo po kung bakit may pagkain pa rin tayo, healthy pa rin po tayo, ay dahil po sa grace ng God sa atin. So tandaan po natin yun, na mga ginagawa ng Diyos at patuloy na gagawin pa niya sa buhay po natin mga kapatid. Alam ko na may reason kung bakit nangyayari ito sa ating paligid mga kapatid. Kaya naman po ngayong umaga pong ito ay nais ko pong ibahagi sa ating lahat ay mula po sa aklat po ng Psalms chapter 23, sa verses 1 to 6. Getting to know the shepherd of Psalms chapter 23 or confidence in times of crisis. Ito po, maraming mga nawalan ng trabaho, nanghina na talaga, mga frontliners natin, talagang nahihirapan na rin po sila. Pero saan po ba tayo huhugot? Saan po ba tayo kukuha ng lakas? Kundi po sa banal na kasulatan, ang mga pangako ng Diyos po sa atin. So hayaan niyo po na basahin po natin or samahan niyo po ako sa ating pong pagbasa, sa ating pong text po ngayon sa Psalms chapter 23 sa verses 1 to 6 sa wikang Ingles po. Sabi po niya dito, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows." In last verse po tayo sa verse 6, sabi niya, "Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever." Itong Psalms chapter 23, marami pong natatakot dito sa chapter po nito dahil madalas po kasi itong basahin sa mga funerals. Pero hindi po ganon. Ito po yung mga misconceptions, mga kapatid. Ito po ay akma rin po sa mga family devotionals, sa mga campings, sa mga family camp at iba pa po, sa mga pa-blessings at iba pa. Marami pong mga bagay na dapat na tandaan dito po sa text po na ito mga kapatid. But before that, para mas lalo nating maintindihan, maging personal yung understanding natin, dito po sa Psalms chapter 23, tignan natin yung condition, yung situation ni David that time. Of course, si David po ang sumulat po dito. Siya po yung pangalawang hari po ng Israel that time, mga kapatid, Pero tandaan natin na si David po dito ay gumamit po siya ng mga personal, like for example, ginamit po niya yung I, yung me, hindi po we or us ang binanggit po niya. So sabi natin dito is personal. Sinasabi din po ng iba na itong psalm po na ito ay psalm of faith or psalm of trusting to God, or personal relationship to God, or confidence in the shepherd, mga kapatid. Kung meron po kayong mga family devotionals or morning and evening devotions, maganda po na i-consider po natin itong message po natin ngayong umaga pong ito mga kapatid. So meron pong 6 na pointers na dapat po nating tandaan mga kapatid. So start po natin ito sa day number 1. Number 1, the Lord fills my life completely. Sinabi po niya dito sa verses 1 ng Psalms chapter 23, sabi niya is, "The Lord is my shepherd." Sabi po ni David dito. Tandaan natin yung Lord na sinasabi dito ni King David ay yung Lord na may
may-ari ng lahat ng bagay. Yung Lord ng heaven and earth. Yung omniscient God, He knows everything. Omnipotent God, powerful God. Dinescribe nga po siya sa Bible na siya yung Alpha and Omega. Alam niya ang lahat ng bagay. Sabi ni David din sa Psalms chapter 139, 1 to the following, bago ka pa magsalita, bago ka pa umupo, bago ka pa tumayo, alam na ng Diyos ang lahat ng bagay, mga kapatid. Ang Diyos na ito ay ang Diyos din nila Noah, Diyos nila Abraham, nila Joseph, mga kapatid, and even in the New Testament. Ang Diyos na ito na walang hanggan, at ang Diyos na sinasabi dito ay Diyos na pinaglilingkuran natin, na sinasamba natin sa panahon po natin ngayon, mga kapatid. Hindi po siya kumukupas at hindi po siya nagkukulang, mga kapatid, no? So the Lord, yung Lord na yon, sabi natin kanina, is siya yung omnipotent, siya yung omniscient God. Sabi niya is my shepherd. The Lord is my shepherd. Una-una sa lahat, si David po, isa po siyang shepherd. Madali pong maintindihan ni David ito kasi siya mismo ay isa siyang shepherd, so handa niyang ibigay ang kanyang sarili para protektahan po ang kanyang mga tupa at that time. Mga kapatid, at sinasabi nga po na si David po ay nasa wilderness siya, nasa parang siya lagi, ay prone siya ng mga attack, ng mga mababangis na mga hayop that time. Pero sinabi niya, the Lord is my shepherd Ano po? Sabi niya, I shall not want, hindi na ako nagkukulang dahil sa supply ng God. Because the Lord fills my life completely. Yun po ang sabi po niya. Ay tuloy po natin, sa verse 2, sabi niya, He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. Yun po ang sabi po niya. So, ang shepherd po ang nag-iisip kung saan po yung water and green pastures. Hindi po yung mga sheep, mga kapatid, So, tandaan po natin na yung mga sheep po ay wala po silang kakayahan para makita po kung nasaan ang location po ng water at ganoon din po ng green pasture. Ang shepherd po ang nag-iisip po noon. Meron pong version sa New Testament na hindi lang po binanggit po na shepherd, kundi sabi po niya is the good shepherd. Si Jesus, sa John chapter 10, 1 to the following, mga kapatid. So tandaan natin na dito sa day number 1 natin, that the Lord fills my life or our life completely. Siya po ang nagbibigay ng lahat ng mga bagay. All spiritual blessings, ika nga po. Bakit nakakaya natin? Bakit na-overcome natin ang isang bagay? Dahil nandyan ang God na tumutulong sa bawat isa sa atin, mga kapatid. At pangalawa naman po ay the Lord gives me strength. Makikita po natin ito sa Psalms chapter 23, sa verse 3. Sabi po ni David dito, He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Ginamit po dito na salita ay restore. Bakit nga ba restore? Siguro sa mga napapakinggan nating mga sermon patungkol sa life, yung story ni David, hindi nawawala si Bathsheba, Nung nagkaroon po siya ng affair kay Bathsheba, yung isang scene hanggang sa nag-multiply po siya, mga kapatid. To make it short, nagkamali si David, mga kapatid, Nagkamali siya sa kanyang buhay, at hanggang ngayon ay yung desisyon na ginawa niya noon ay kwento pa rin hanggang sa mga panahon natin ngayon. Pero alam niyo po, ang magandang bagay, kung i-connect natin yung sa Psalms chapter 23 sa verse 1, the Lord is my shepherd. Ang Diyos na pinaglilingkuran ni David at pinaglilingkuran po natin ay nagbibigay po siya ng second chance. Nagkamali ang isang tao, as long na humingi siya ng tawad, nandiyan ang God na ready siya na tumanggap sa atin. Sa maraming kwento na makikita natin, like yung story sa Luke chapter 15, the prodigal son, na nandun yung anak, isang prodigal son, pero nandun pa rin yung kamay ng ama na tanggapin yung kanyang anak, mga kapatid. So nakita natin dito yung love of God, love of our Father in heaven, na anuman po yung mga pagkukulang natin, pagkakamali natin, nandyan siya to accept us, to receive us, mga kapatid. So sabi ni David dito, He restores my soul. At yun nga po yung reason din kung bakit si Jesus ay pumunta dito sa lupa, ay bibigyan niya tayo ng abundant life. Ang life natin dito sa mundong ito, hindi lang po sa mga bagay na pangmaterial.
meron po yung spiritual life po. At ito ang sinabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 4 and verse 16. Meron pong sinasabi po doon na inward man and outward man. Yung inward man, yun po yung ating spiritual life, mga kapatid. So maganda dito, good news yun para kay David na nagkamali siya, pero nandun yung forgiveness ng God. Alam nyo, isa sa magandang character ni David na nagkamali siya, pero humingi siya ng tawad at pinatawad siya ng Panginoon. Kaya ganito yung sabi niya, personal He restores my soul, mga kapatid. So parehas din po siguro sa atin. Marahil nagkamali tayo, nagkaroon tayo ng mistakes, pero nandiyan ang God na nagbibigay sa atin ng second chance, hindi ba? So time din para sa atin na binigyan tayo ng chance ng ating Panginoong Diyos para makarecover. At ganun din po sa ibang mga tao. I-extend din po natin yung love na yun and forgiveness sa ibang mga tao. Katulad ni Christ, mga kapatid. Since na tayo po ay follower ni Christ, hindi po ba? At pangatlo naman po ay the Lord gives me purpose. Nasa verse 3 pa rin po tayo. Sabi ni David, He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Dinagdag po niya yun, He leads me in the paths of righteousness. Binanggit po itong righteousness na ito sa Matthew chapter 6 verse 33. Sabi po doon that seek first the kingdom of God and His righteousness, not on our own righteousness, but the righteousness of God. Mga kapatid, napaka matuwid ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. So, the Lord gives me purpose. Layunin, ano bang purpose? Ano po? Importante po na maunawaan natin, ano po ba ang layunin ng buhay po na to? Ano po ang purpose ng life po na ito? Kung tatanungin natin si Jesus, sinabi po niya sa Luke chapter 19 in verse 10, For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. So, very po yun, direct po yun, personal yun para kay Jesus. At ano po ba ang gusto ng Diyos para sa tao? Alam po ba ninyo, ang buhay natin dito sa lupa ay pansamantala lamang, maikli lamang po ang buhay po natin dito. Pero ganun pa man, magtiwala po tayo sa ating great shepherd dahil alam po niya, alam niya kung anong best para sa atin. Siguro one of our favorite verses siguro, or familiar verses in the Bible sa Jeremiah chapter 29 and verse 11, Yung, for I know the plans that I have for you. Sabi po ng ating Panginoong Diyos. So, mga kapatid, importante na maintindihan natin kung ano ang purpose natin. Kasi, kapag alam po natin ang purpose natin, kahit po may mga difficulties, may mga bagay na napakahirap intindihin, intact po tayo intimate po tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Alam niyo po, yung paglilingkod natin sa ating Panginoon, may mga ups and downs Hindi ibig sabihin na nandun na tayo sa paglilingkod, free na po tayo sa mga anumang mga problema. Nandun pa rin po tayo, pero tandaan natin, may great shepherd po tayo, mga kapatid. Sabi niya, He leads me in the paths of righteousness kasi. At ang purpose po niya is mag-glorify natin or may represent po natin ang name ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. So tandaan po natin yun na ako po, tayong lahat, sa mga ginagawa po natin everyday, ay nire-represent po natin ang ating pong great shepherd. No other than our Lord Jesus Christ. Kaya sabi po ni Paul sa Philippians chapter 2, let this mind be in you. Yun po ang sabi po. And number 4 po is the Lord surrounds me. Nasa verse 4 po tayo. Sabi niya, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Tinanong po yung isang lalaki na nagkaroon po siya ng affair, may asawa na po itong lalaki po na to. Sabi po ng interviewer, bakit mo nagawa na magkaroon ng ibang relasyon maliban sa iyong asawa? Then sabi niya, iniisip ko na napakalayo ng Diyos at hindi siya tumitingin. Alam po ninyo, kapag iniisip po natin na napakalayo ng Diyos, hindi tayo tinitignan, prone po tayo sa sin. Kasi iniisip natin na malayo siya at hindi siya tumitingin. Tandaan natin na isa sa mga karakter ng God ay nandyan lang siya na tumitingin. Sabi ng Proverbs po is, the eyes of the Lord are in every place, beholding good and evil. Alam niya nga yung thoughts natin Alam niya nga kung anong nasa heart natin Alam niya kung anong nasa mind natin, mga kapatid. So the Lord surrounds me. Yung nangyayari po sa atin ngayon, sa paligid po natin, hindi po absent ang God. Nandyan po siya. Tinitignan niya tayo. Siguro, pwedeng nawalan tayo ng work or pwedeng na-stress talaga tayo, depressed talaga tayo. Pero tandaan natin na ang Diyos, ang ating great shepherd, nandyan lang siya. Marahil silent po siya, pero hindi po siya absent, mga kapatid. Sabi niya, even though I walk through the valley of the shadow of death,
Talagang si David, nandun siya talaga sa panganib. Ano? Remember po na hinahabol po siya ni King Saul that time para patayin. How many times, mga kapatid? Ano? Pero nakita natin na nililigtas siya ng Panginoon. Bakit po nakasurvive si David? Dahil po sa protection at love ng God sa kanya, mga kapatid. Why? Kasi may purpose, may plan ng God para kay David, mga kapatid. Sabi niya, for you are with me. Yun ang sabi niya, which is magandang promise po yun. Remember po, promise din po yan ni Jesus doon sa Matthew chapter 28 in verse 20. Sabi po niya doon ni Jesus is, for I am with you always. Then i-connect natin dito, sabi ni David is, your rod and your staff, they comfort me, for you are with me. Ang ganda pong pangako po yan, mga kapatid, ano, na nandyan po siya 365 days ngayong 2021, hindi po absent ang ating Panginoong Diyos. Isipin natin, mga kapatid at mga kaibigan, that the Lord surrounds me, the Lord surrounds us. Nandyan po siya, mga kapatid. Be strong in the Lord. Ano po? And number 5 naman po is, the Lord delights in me. Nasa verse 5 po tayo. Sabi po niya dito is, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Binanggit po yung salitang delights, or sinonym po niya is happiness or gladness. Natutuwa siya. As long na ginagawa natin yung will ng God, yung kalooban ng Diyos, makukuha natin yung favor niya, sa totoo lang. So, nandun yung favor ng God, yung blessings ng God. Kaya makikita natin, may mga follower talaga or disciple talaga ng Panginoon na ginagawa nila yung kalooban ng Diyos, nagpipray sila, nagpapasubmit sila sa Panginoon sa maliliit na plano, malalaking plano, sa life nila, nagkukonsult talaga sila sa Panginoon. So, nandun yung favor ng God, mga kapatid. At si David, gano'n, naranasan niya eh. Kasi, isa sa mga karakter pa ni David ay lagi siyang nagko-consult sa Diyos. Meron lang isang chance na hindi siya nag-consult sa Panginoon. So, another failure na naman yun kay David, mga kapatid. So, tandaan natin, yung kanyang father, which is si Solomon, sinabi niya doon sa Proverbs chapter 3, verse 5 to the following, sabi niya doon that in all your ways acknowledge Him. Alam po ninyo, ang temptation sa ating mga tao na sa mga maliliit po na mga plano or project sa life natin, madalas po hindi natin ito kinukonsult sa Panginoon. Pero kapag malakihan na, yung hindi na natin kaya, and that's the time na lumalapit tayo sa Panginoon. So more prayers, more devotionals, yun po ang madalas natin ginagawa. Yun po ang temptation sa atin. Pero tandaan natin, yung sabi ni King Solomon doon, sa Proverbs chapter 3, na sabi niya doon that in all your ways acknowledge Him. So nandyan po yung favor ng God kapag ginagawa natin yung mga kautusan niya. Remember John chapter 14 and verse 15, if you love me, keep my commandments. Kapag sinusunod po natin yung mga batas ng ating Panginoong Diyos, yung grace, yung mercy, extend natin sa ibang mga tao, so nandyan yung favor ng God. Talagang binibless talaga tayo ng God, mga kapatid. Actually, may paradox dito eh. Sabi niya, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Imagine that, walang magagawa ang ibang mga tao kung ang Diyos ang nagpala at tumulong sa iyo, kapatid. Lamang talagang gawin lang natin kung ano ang tama, kung ano ang mabuti sa harapan ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Sabi niya, you anoint my head with oil. And of course, ganun nga ginawa kay David, And my cup overflows. Hindi po ito half, pero sabi niya, my cup overflows. At as in talagang punong-puno talaga. Hindi lang puno umaapaw siya talaga. So, yan po ang makikita nating blessings, sa mga naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kasi, kinikilala natin na ang ating Panginoong Diyos, siya po ang ating great shepherd, mga kapatid. Pinagpapala niya ang ating family, ang ating health, ang ating business, at iba pang bagay, mga kapatid, maging ating spiritual life. At panghuli naman po, mga kapatid, ay nasa verse 6, sabi ni David, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Imagine po, yung life ni David sa pagiging shepherd hanggang sa promote po siya na maging king. Imagine that. So nag-start po siya sa pagiging shepherd, yung low income that time. So makita natin dito na yung mga kapatid niya hindi siya kinukonsider. Si King Saul gusto siyang patayin, pero laging good ang kanyang ginagawa, laging tama ang kanyang ginagawa. Nagkasala man siya, pero humingi siya ng forgiveness. At nandito po, na-restore yung relationship po na yon, at yung blessings ng Panginoon ay nasa kanya, mga kapatid. And same po, yung story ni David ay pwedeng mangyari po sa atin. Kung ginagawa po natin yung best po natin sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, ay sigurado po na tayo po ay magpo-prosper sa ating marriage, sa ating relationship,
ano po, sa ating spiritual life, sa church, mga kapatid, kung ginagawa po natin ito. At ang sabi po ni David po dito, "And I shall dwell in the house of the Lord forever." Ako'y naniniwala na malaki yung epekto or malaking influence ng kanyang family para maging ganito yung faith ni David sa ating Panginoon. Hindi na natin kasama si David physically, pero I'm sure na nasa paradise po siya ngayon, mga kapatid. "And I shall dwell in the house of the Lord forever." So same din po yung promise para sa ating lahat. Ipinapakilala po sa atin yung mga nangyayari po sa paligid po natin ngayon na mahirap at hindi maintindihan, pero ganun pa man, magtiwala po tayo sa ating Panginoong Diyos dahil hindi po natutulog ang ating Great Shepherd, ang ating Good Shepherd, no other than our God in heaven. Tumitingin po siya sa bawat isa sa atin. Tinutulungan po niya tayo, binabantayan po niya tayo, mga kapatid. So, magpalakas po tayo sa ating Panginoon. Muli po, mga kapatid, salamat po ng napakarami sa inyo pong pakikisa sa gawain po natin na ito sa ating Panginoong Diyos. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon, especially this coming week, sa lahat ng ating pupuntahan, sa lahat ng ating mga gagawin at iisipin, ay i-consult po natin. Humingi tayo ng tulong sa ating Panginoon na bibigyan tayo ng wisdom and knowledge. At I'm sure hindi siya natutulog. Siya po ay hindi absent para tulungan po tayo. Sa lahat po ng mga leaders and members ng SJMA Congregation, magkikita-kita po tayo. See you very soon po. God bless us all. Bye-bye po.